Basta mga kabahay, dahil tapos na kayo time work natin dun sa ano, dito sa CR, pwede na natin ikabit lahat ng mga bathroom fixtures. Kaya ngayon, tuturo ko kayo kung paano mag-install ng bottom closet o toilet bowl with plunge and wax sa gasket plunge. Ito. Ito na yung model paglalagay ng ano ngayon ng mga toilet. No? Kasi nung dati, ang uso noon, ginagamitan lang ng semento sa ilalim or tile basic. Yung pinapaupo lang, di ba? So, papakita ko sa inyo itong makakaraang pamamaraan, yung water. Hindi naman ito masyadong bago. Actually, matagal na rin itong uso. Pero dito sa akin, may gumagamit pa rin sa semento. No? Kaya, papakita ko sa inyo paano ni-install ito. So, start na tayo. Tara! So, bali ito yung butas na abang ng ating toilet. At ito yung plunge niya. Ang una natin gagawin, ika-cut out natin yan. Ika-cut out natin itong below para lumubog at mag-flush itong plunge natin sa tiles. Yung iba, yung ginagawa nila, pinapatong na lang ito sa tiles. Yun yung ginagawa nila. Ang problema, meron pang silicone dito yan, no? Yung wax na yung plunge. No, so kakapal. Mahirapan kang ipaupo yung inodoro o yung toilet bowl mo, no. So ang tama talaga paglalagay niyan, dapat naka-plunge dito. Ay naka-flush dito sa tiles. So kaka-cut out natin 'yan, tatanggalin natin yung tiles para bumaba ito, no. So yun ang gagawin natin ngayon. So yan, bali naka-cut na natin yung tiles. Hindi naman niya kailangan maging perfect dahil matatabunan lang yan. Ang importante lang, lumubog ito at halos mag-flat na sila nitong tiles. Yan. So i-mount na natin siya gamit itong tox na to na provided. At ang kagandahan, yung mga screw nila is pure stainless, no? Ayan. So ang gagamitin natin dito sa 4 na butas, yung na-mount. At ito, ang purpose nito, ipapasok yan dito. Mamaya. Dalawa yan, no? Nandun sa kabila yung isa. Basta, ito, dalawa to. Bali, ganyan yan. Tapos, meron yung nut. Ito. Bali, itong dalawa na to, yan ang magsisilbing lock naman nung toilet bowl, no? Dahil di ba may dalawang butas dito yon, isi-shoot natin yan dyan, tapos ilalak natin sa taas. Tapos, tatakpan natin ito. Okay? So, yun ang gagawin natin doon. Make sure lang na pagka pinipitch nyo na itong toilet plunge, make sure na ganito kasi pinapasok dito dito siya naglalak, no? Dahil mas makitid ito. Make sure na itong mas makitid na itong part na to, tsaka ito, magkatapat yan. Nandito siya, naka-horizontal dito. Hindi nakaganito. Kasi pag nakagkaganyan, ang magiging posisyon niya, yan, nandito siya at nandun ng isa. So, mali yun. Ito ang tamang posisyon. Dahil nga, ang butas ng toilet is nandito. Dito. Yan, nandito. Yan. So, make sure na gano'n ang posisyon ng plunge bago nyo siya i-fix. And then, after natin itong may fix, pwede na natin isalpak yung ating toilet. Gamit yung, lalagay muna natin yung ating wax na gasket plunge. So, okay, fix na natin to.
Yan, so, ilagay na natin itong mga flathead screw na rito. Yan. Then, isukat muna natin yung toilet natin, kung sakto na talaga, bago natin ilagay itong ating wax gasket, no? Gagamitin mo ito? Malat mo. Yun, no? Pasok. Sakto, di ba? Sakto naman siya, nakita nyo? Ngayon, dahil sakto naman siya, itong mga nut na to, dito yan. Pero, bago yun, may washer yan. May washer muna yan. Stainless din na washer, and then nut. After na nut, itong cup, plastic cup na to, dito yan. Yan. So, dahil sakto siya, lagyan na natin rubber gasket. Yung iba, inuuna nila sa toilet, no? Pero, ako, bakit dito ko inuuna talaga yan? Kasi sakto dito yun, eh. Ito yan, no? Sa natin. Kaya, no? Malambot yan. Ito yung mag-ano ng leak, no? Magtitiyak na wala siyang leak. Pagka, nilagay nito. Uy, lambot. Saktuin natin. Ano siya? Sticky. Lagkit. Saktuin natin siya. Yan. Pauupuin natin dyan yung ating bowl. Pauupuin natin. Sakto dapat yan dito. Dapat ito lang muna para mas maunawaan nyo. Nakita nyo ba to? Sakto yan dapat dyan patas doon. And then, isisil nyo itong pagitan. So, hindi magkakaroon ng leak. Puposisyon na natin siya ngayon. Medyo ano, no? Mabigat ang paglalagay nito. Pero basta sakto yung mga abang nyo, dahil dapat alalagay. Pasok na siya. Ano yun? Tumalaw yung aking yan. Tumalaw yung aking. Yan, okay na. Ngayon, gawin niyo, upuan niyo yan. Uupuan niyo siya. O kaya, sampahan niyo. Bigay niyo yung bigat niyo. Para sigurado yung ano niyo, lapat na lapat yung inyong wax gasket, no? Yung wax gasket planche nyo, talagang pipit-pitin nyo yan. Kaya upuan nyo, sakyan nyo, hanggang makita nyo na lapat na talaga dito. Then, pagka-lapat na yan, at naalay nyo na yung CR nyo, kasi pwede nyo pang i-adjust yan, eh. Silipin nyo lang halimbawa, i-aalay nyo siya. Tulad dito, naalay na siya. Lalagay nyo na itong inyong stainless na washer. And then, ilalakyan na siya ng itong stainless na bolt, number 12. Ito yung nilagay natin kanina na flathead, no? Yan. Nilagay. Lumalaban siya. Yan. Kabila, hindi mo na siya magtigpitan hanggang di kayo sure na nasa tamang posisyon na yung ano nyo. Mamaya nga pala pag-install nito, bago nyo siya lagyan ng grout dito, pwedeng grout, pwedeng silicone, no? Silicone na white. Bago nyo siya ilak dyan, i-flash nyo muna, buhusan nyo. Para matiyak natin, mawala na talaga siyang leak. So, impitan natin to. Sayang wala akong ano, no? Wala akong, tawag, ratchet. Madali sana. Balansin nyo lang yung pag-igpit. Dahil kapag mo nga yung bag level,
higpitan lang ng isang side kaagad. Binabalansin nyo siya kasi pagka isang side lang, minsan, hinihilan yung kabila ng side. Mas tumatagid siya eh. Pwede nyo siyang gamitan ng level bar. Pero sa mga ganito sitwasyon, hindi kailangan ng perfect level kasi, para sa akin kasi given na yung floor natin may drain doon. So, automatic yan napaslope siya doon, di ba? Pero slightly ma-adjust nyo pa yan. Slightly pero not so perfect naman. Kung mga ganito naman, hindi naman kailangan talaga fully perfect yan. Hindi mo naman yan makapansin. So, habang hinihigpitan natin ito, ay lalo siya lumalapat dun sa kanyang sa floor. Lalo niya nililiinan din yung rubber So, yan, nahigpit na siya, no? Kung sobrang higpit mga kabahay, mababasag yan. Baka naman yung talagang bersado. Alam niyo naman yung tamang higpit lang. So, ayun, okay na siya. Ilagay naman natin yung kanyang water closet o yung kanyang flush tank. Yan, so bago natin ilagay yung water closet natin, no? May gusto lang palang shoutout si Sir Ryan. Ay, shoutout. Nangingi ako ng PPR. Nabitin daw. Oh. Ayun, shoutout daw sa mga taga-Asum. Nakita, boss? Asumta. Ayun, Asumta. Yung mga classmate niya daw doon. Okay. Alright, shoutout sa inyo. Alright. So, ilalagay na natin yung ating flash tank, no? Kung mas tayo, may amoy na. Kasi wala pang tubig, di pang magaling pa. Hindi ko natin nakita. Paano yung story ko, itong mga mechanism niya dito kasi. Madali lang naman ito, meron itong structure, no? Set na ito yung dalawa, hindi na lang yan. Ini-install lang, meron naman siya mga lock. Hindi ko nakita yun. Lagyan naman na natin itong rubber plank. Ito. So, in this case, kailangan natin ipasok ng buo eh. Kasi, iba-iba, yung iba pinapatong lang talaga dito, ang ganda. Kasi ito, mahigpit kanina trinay ko. Mataas yung posisyon niya. Pinasok pa siya ng buo. So, ayan. I-roll nga natin. Ayan. Tapos, lagyan natin ito. Lock niya. Maraming maraming lock. Ano? Nakawala, no? Hanggang natin na-install to, subukan natin agad yung flash. Bilang natin. Ano lang to, bukod-bukod. Yan, yung kabila naman. Ayan, nagpit na mga kabahay, no? Lagyan na natin tayo. Ito, ni-screw lang dito, ito. Ay, meron na siyang parang malaking nut. Nilalak na yan. Ganyan. Yun, no? So, install na rin natin ito. Dito. And then, okay. And then after yan, install natin ito double angle pad natin. Double siya kasi yung sa gagamitin natin for flash. Supply pad tayo. Tapos isa, para sa bidding. Yung install na yung bidding dito. Okay. Nahin natin ito and then yung ano natin para sa supply.
Yan, na-install na natin yung takip, no? Okay na siya. Soft close siya, soft close. Ayan. So, lagyan na natin siya ng water supply. Gamit itong ating double angle bulb. Yan. Para matesting na natin yung flash at kung mahilig. Bago natin i-silicone. So, pala yung nakalimutan kong nakita kanina. Yan. Kapagita ko sa inyo kung saan ito. Itong sinasabi kong plastic cup. Dito yan. Yan o, ganyan lang yan. Diba? Dalawa yan. Tapat sa kabila. Saan ba yung isa? Hindi ko na mahanap. Ayun. Tatabunan. Oo. Yan, para dyan yan. So yun, lagyan na natin to. Okay, lagyan natin itong flexible hose, 1/2. Lagyan natin dito at saka dito. So, mas mahirap dito, unahin natin dito sa may bukot to eh. Lagyan natin dito sa taas, sa may water closet o water tank. And then, dito natin lagay yung sa connection niya. Ayan. So, matetestingan natin dito, no? Kita lang natin. Mamaya na natin lalagay yung bidet. Kasi pwede naman yan na naka-off. Ayan, off din natin to. Alright. So, yan. Okay na yung ating ano? Okay na yung ating water supply. Gagana na yan. Try natin. Nilalagay na muna natin yung mga faucet lahat, no? Kasi pag binuksan ko yung heat valve sa likod nito, ay sisirit yung mga tubig yan. Kaya kailangan na muna natin ilagay. Tulad na lang yung heat valve. Ito, ilagay ko na yan. Ito ngayon yung sa shower na dual, no? Isang pang faucet at isang pang telephone shower. Pero may, bali hindi na magagamit ito yung telephone niya. Ito, hindi na magagamit. Kasi yung yung water heater, meron siyang libreng telephone shower. May sarili siya. So, hindi na magagamit yan. Kapala na natin ito para sigurado. Load natin ito. Para mabuksan na natin yung water supply. Matesting na natin yung flash. Kung may leak o wala. Yun. Wala siyang ano. Yan. Wala siyang ganito. Mas maganda sa akin. Pero paghahanap natin mamaya. Temporary lang yan. Yan, isa. Okay. Buksan mo na yun ano.
water supply natin, testing na natin to. Yan, bali na-install na natin yung mga wala nang leak. So, binuksan na natin water supply. Tapos, open na rin natin to, no? Sandali. Tagal natin takip para makita natin. Para makita nyo. Open natin to. So, natin malaman kung may leak. Kung may leak, dito meron. Mamaya, kitang ko yan. Ang importante yung dito. Napapasok na ang tubig. Mamaya pag umangat yung floater, stop yan. Yan, malapit na lumutang yung floater niya. Oh. Ayun, lumutang na. Yun, lumutang na yung floater niya. Nakita nyo? Kung lumutang yung floater niya, nag-stop na siya. So, buksan natin to. Testing natin kung may leak. Flash tayo, no? Lakas, oh. Malakasan. Yan, wala na siyang amoy kasi may natrap na siyang tubig. Ngayon, tingnan natin kung may leak dito sa baba. Ita, wala. Tuyong-tuyo. Kabila. Likod, wala rin. Tuyong-tuyo. So, ibig sabihin, successful na ang ating water closet o yung ating toilet bowl installation. Nakita nyo? After ko mag-flush, gumagana ulit, nagsusupply na siya. Tapos pag na-reach na yung exact amount ng tubig natin is mag-float yung floater at i-shut off niya yung pagpasok ng tubig. Adjustable nga pala yung floater, no? Kung gusto niyo makatipid sa tubig. Pero yan, hindi ko na ginalaw. Yan yung standard. Di naman siya ganong marami. Halos kalahati lang siya nagpas lang siya ng kalahati ng ating water tank o flush tank. So okay. Approve na ito. Ito yung lagay yung takip. Okay na yan. Ang kulang na lang natin dito, ito, yung lavatory ang ilalagay natin. Yan. Yun. Ayos. Yun. Sana may natutunan kayo, no, sa video na ginawa natin ngayon. Napakamahal magpa-service. Ang baklas kabit ng isang toilet na ganyan is 2.5. Nagre-ring siya ng 2.5, no? So, kung napakalaking tulong nito sa mga gusto mag-DIY, kung kaya nyo rin, ay try nyo, kayo na lang. Madali lang naman. Kesa, di ba, para makatipid kayo. Kaya nga nasabi ko, 2.5 ang singilan sa mga yan. So, yun, sana nakatulong sa inyo itong video na to. Mamaya pa natin tatapusin yung video kasi install pa tayo ng lavatory with pedestal. So, pakita ko na lang mamaya pagkatapos na. Alright, tapos na yung ating master's bedroom, no? Yung CR sa master's bedroom. So, ayan na siya. Functional na siya. Gumagana na lahat. So, kumpleto na to. Ayan yung pedestal lavatory. Install natin kanina. Time-lapse na lang natin kasi mahaba na yung video. Gumawa na tayo ng tutorial dito sa water closet natin, no? Sa toilet bowl. Ngayon, siguro sa kabila, pwede kong gawa ng tutorial din dito. Itong tungkol dito sa
pedestal na lavatory with pedestal. No? Pedestal yon yung meron siyang patungan, di siya hanging. Yun yung tinatawag na pedestal. Pero hindi na gaano ng uso yan. Uso ngayon yung mga vanity type, yung mga basin type. Tapos pinapatungan sa mga vanity cabinet na nakahang. Kung anong ginawa ko sa bahay ni Kuya Mon. So, pakita ko na lang minsan pa. Yan. Puting-puti. Yan. Dito. Nilinisan ko na to, no? Ng tubig. Kanina. Yan. Tapos, magkano na yan. Pwede mo siyang pwede ka mag-ipon ng tubig. Sara mo lang yun. Buksan mo. Yan. Okay. Tapos, ito naman. Pinakita ko na rin kanina. Gumagana na yan. Flash niya. Lakas. Tapos, okay na yan. Yung takip niya, soft close, no? Ito naman. Then, yung para shower. Yun. Pero hindi na magagamit yung shower niyan, no? Kasi meron siyang water supply dito. So, bali ito, pupunta yan, tatakbo yan, papunta dun sa, tawag nito, water heater. Tapos mula sa water heater, doon naman mag-out yung telephone shower. So, doon magagaling yung shower. So, yun. Okay na tayo dito. Yun na lang ang installation na. Tingnan natin kung makagawa tayo ng tutorial doon. Paano mag-install ng water heater. No? Binili pa kasi yung outlet niya, yung socket na gagamitin natin. Binili pa nila, sir, baka by Monday gagawin natin yun. Ayun ang ating niche. Yan o, ganda. Malinis. Tapos dito. Para explain ko nga ulit, baka ako may bagong nanonood, no? Sabihin bakit ganito ang shape nito. May poste po dito yan. Renovation lang to, tapos nag-extend sila doon. So, kaya ganito ang shape niya. Ayan. Para alam lang ng mga bagong nanonood sa atin. So, hanggang dito na muna yung vlog natin. Sana nakatulong sa inyo yung ginawa natin tutorial about dito sa pag-install ng water closet. At kung kaya nyo rin na kayo na lang, pwede nyo gayahin na lang yung ginawa natin para makatipid kayo. So, yun. Salamat sa panonood mga kabahay. Sabaybayan nyo pa yung mga iba pa natin gagawin dito. Doon na tayo sa kitchen magta-tiles by next week. So, yun. Salamat sa panonood mga kabahay.